Kapag ganti ay kabutihan. Yan po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulay-bulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kaming lahat ay binigyan ninyo ng pagkakataong sumamba, magpuri, mag-alay, maghandog ng aming sarili. Hindi man po karapat-dapat, aming Diyos, humihingi kami sa inyo ng kapaumanhin. Patawarin niyo po kami at patuloy na pakalinisin niyo po ang aming puso, isip at kalooban ng inyong banal na dugo. At marapating niyo po, Panginoon, na sa oras na ito, ang inyong patuloy na pangunguna, pagpapala, ang aming maranasan. Salamat po, aming Diyos, sa kabusugang espiritual na ipagkakalob niyo sa amin. Ngayon pa lang ay amin na pong lubos na ipinagpapasalamat sa inyo. Pangunahan niyo kami at pagpalain sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kapag binabastos o sinasaktan tayo ng ibang tao, ano ang nagiging tugon natin? Tinitiis mo na lang ba ito o hinahayaan mong abusuhin ka? Ano ba talaga ang tamang pagtugon sa masasamang gawain na ginagawa sa atin ng ating kapwa? Sapagkat hindi po natin mapigilan Hindi natin alam kung bakit ganun ang ugali nila. Hindi rin natin alam, minsan ganun din tayo. Di po ba? May mga ganong instances sa buhay natin at maging sa ating kapwa. Isinalaysay ng Panginoong Jesus ang luma pong kautusan o ang matandang kautusan sa mga Israelita. Matthew 5:38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang sinasabi pong ito ng Panginoong Jesus ay hango po at nagmula po sa Law of Moses. Sa Exodus 21:23-25, but if there is harm, then you shall pay life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, and stripe for stripe. Kapag daw ito pong usaping ito, itong bagay na ito na binabanggit po, ay kumbaga sa ating mga Pilipino noong pong araw, kapag ka meron pong nangyaring hindi maganda sa isang tao, ang ginagawa masama sa kanya ng kapwa ay kung buhay ang inutang, ay di buhay din ang kabayaran. Parang pelikula yata ho yun. Sino nakapanood ho noon? Di ba ho? Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. But the original intention of these laws in the Old Testament concerning an eye for an eye and a tooth for a tooth, it is for civil courts to apply them. Hindi po personalan. Pero noon po, parang ginawa nila itong personal. Na kapag ako'y sinaktan mo, sasaktan din kita. Di ba? Pero ito po ay meron pong background na sinasabi. Deuteronomy 19:15-21, huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lamang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, patutunayan o patatayuin silang 2 sa presensya ng Panginoon, sa harap ng mga pari at ng mga hukom na maglilingkod sa panahong iyon. Dapat itong imbestigahan mabuti ng mga hukom. At kung mapapatunayang nagsisinungalinga ang saksi sa pamagitan ng pagbibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan. Ang parusahang dapat sana ay sa taong pinagbibintangan niya. Sa pamagitan nito, mawawala ang masamang gawa sa inyong bansa. Matatakot ang mga makakarinig nito at wala nang gagawa muli na masamang gawa ito. Huwag kayong magpapakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung mabulag o nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin. Kung nangbali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya. So, ito po ay usapin sa hukuman. Pupunta ka sa korte and then pag-uusapan kung meron pong naargabyado. Pero dapat merong saksi. Hindi lang isa, dapat 2 hanggang 3. Pero nakalulungkot, the scribes and Pharisees
in Jesus' time, interpreted this statement to justify personal retribution. Yung itinuturing po nung panahon ng Panginoong Jesus na tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses ng mga Escriba at mga Pariseo, mali ang kanilang pag-describe na ito. Bakit po? Kasi wala nang usapan. Gantihan na lang. At sila ang nag-i-interpret nito. Ganong ang Old Testament ay nagsasabi na hindi ganoon. Kailangan, kung merong sakitan, dalhin mo sa kinauukulan. And then, kung hindi mo matiis, edi iharap mo doon. Magdala ka ng saksi. And then, patutunayan nung hukuman kung talaga bang nagkasala. Kapag napatunayan na totoo ang ginawang masama ayon sa patutuo ng 2 o 3 saksi, saka pa lamang hahatulan. Pero, kung yung saksi nagsisinungaling, anong sabi ng Biblia? Yung gusto mong ipataw doon sa iyong sinusumbong, sa iyo ipapataw. Kasi mali ang iyong testimonya. Pero ang pinauso ng mga Pariseo at Escriba noon, at hanggang ngayon ay ginagawa pa rin, wala nang demandahan, wala nang usapan, gantihan na lang. At nung araw po dito sa Cavite, ganoon. Kaya po yung mga pangalan ng ating pong mga barangay dito sa Cavite ay, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganoon ang pangalan ng mga barangay? Sa amin po sa Alfonso, meron pong barangay ang pangalan ay kay Titingga. No? Kung si Fernando po, isang bala ka lang. Sa amin ho, isang tingga ka lang. Hanggang ngayon ho, yun po ang barangay. Sa Dasmariñas po, yung pangalang Paliparan, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Paliparan? No? Nung araw po, no, walang pumupunta dyan. Bakit ho? Aba, lilipad ang ulo mo dyan. Di ba? Akala niyo paliparan ng eroplano? Hindi po. Ang ibig sabihin noon, gano'n. So, gano'n po. Meron pong history. Sapagkat eto nga, ginawang literal. Yung eye for an eye, tooth for a tooth, yun ang kwan. At kahit dito sa atin, no, ay nakikita natin. Hindi ko pa alam kung ano pa hong ibang lugar dyan sa inyo na meron pong kinalaman sa ganitong uri ng paniniwala na naging kultura na ng lahat. Na ang tunay naman pong kahulugan ng old law na buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ay kailangang pag-usapan sa hukuman. At yun nga po ay napakalaga. Kahit paulit-ulit na po na sinasabi ng Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang paghihiganti, ginagawa pa rin ito ng iba. Dahil hindi nila makontrol ang kanilang sarili, ang gusto makapanakit din dahil nasaktan din sila. Leviticus 19:18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Proverbs 20:22, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh, sa Kanya ka magtiwala. Proverbs 24:29, huwag mong sasabihin, gagawin ko sa Kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. So in both Old Testament and in the New Testament, the matter of vengeance was to be lifted up to God and His duly appointed agent, and that is the civil government. Kaya po merong gobyerno, kaya may pamahalaan. Sila po yung tagapamayapa. Sila po yung gagawa ng daan para sa pagkakasundo. Kaya meron pong gobyerno. Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Romans 13:1-3-4, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang naglata o nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kakapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So kaya po merong pamahalaan, kaya may barangay, kaya meron po tayong
order. Dahil merong pamahalang itinatag ang Diyos. Hindi lang ho sa community, maging sa church o kung saan mang lugar, meron pong pamahalaan. Ang aral, personal vengeance has no place in the lives of those who are the children of God. Walang puwang ang salitang personal retribution o maghihiganti ako ng sarili ko dahil naapi ako. Matthew 5:39, 40 and 42, "But now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slap you on the right cheek, let him slap your left cheek too. And if someone takes you to court to sue you for your shirt, let him have your coat as well. When someone asks you for something, give it to him. When someone wants to borrow something, lend it to him." So, the principle of Jesus about the proper response to evil, sabi po sa Tagalog ng Matthew 5:39, "Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama." Meaning, do not resist an evil person. Huwag nating labanan ang masamang tao. Hindi dahil sa hindi mo kayang gumanti sa taong gumagawa sa iyo ng masama. Kaya hindi ka kumikibo, hindi ka nagsasalita dahil pinipigilan mo ang iyong sarili sapagkat hindi tamang suklian ng masama ang masama. Ang taas po ng level, mga kapatid, ng salitang mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Kung ibababa natin ang ating sarili sa baba, masama. So, walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat mabuti. Pero, ang tao, binigyan niya ng will, ng kalayaan na pumili ng kanyang sariling pasya. So, hindi natin alam kung bakit ang tao gumagawa siya ng masama. Bagamat ugat ito ng kasalanan. At iyon ang pinagmulan kung bakit lahat tayo ay nadamay sa ginawa pong kalayaan ng unang tao. At bunga noon, tayo nagkasala. Kaya nga po, makita natin dito, uulitin ko, hindi ka kumikibo o nagsasalita o dahil pinipigilan mo ang sarili sapagkat hindi tamang suklian ng masama ang masama. Kapag nasaktan ka, initial yun normal yun sa tao na umaray ka, na masaktan ka Di ba? Pero hindi tama, nasaktan mo rin yung gumawa sa iyo ng masama. Sunod na prinsipyo ng Panginoong Hesus tungkol sa pagtugon ng gawang masama, respond to evil by doing good. Anong sasabihin natin? Ginawa na ako ng masama, gagawin ko pa siya ng mabuti? Tama ba yun? Yun ang katwiran ng marami. Pero ito ang prinsipyo ng Panginoong Hesus. Responding to physical abuse, kung sampaling ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Ang palad naman niya, dala-dalawa, ako nasaktan siya, hindi. Pero ito ang turo ni Jesus. Ang pangungusap na iharap pa ang ikalawang pisngi ay tumutukoy sa pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapatawad. Responding to civil case, inihabla ka ng kapitbahay mo dahil kursunada niya o naiinggit siya sa suot mong damit dahil maganda, ibigay mo pa ang iyong balabal. Yan ang sabi ni Jesus. Hindi ko sinasabi ito, sabi ito ni Jesus. Responding to government oppression. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Responding to those asking to help, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo ng tulong at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. So pare-pareho lang ang prinsipyo na itinuturo sa bawat isa sa atin. We are not to resist the person who would mistreat us, who would try to deprive us of our possession. Hindi natin dapat labanan yung mga taong malulupit, mga taong gumagawa ng masama. Hindi natin dapat labanan ang bawat taong sumusubok na kuhanin o agawin ang ating mga ari-arian. Pero wag ka na naman dadaan doon sa alam mong daanan at binabantayan ka. Abay, iba na yun. Di ba? Alam mo na yan ay nandyan yung tao na gustong kumuha sa iyo, diyan ka pa dadaan. Umiwas ka na. Unless na wala talang daanan, ay di wag mong dalahin yung iyong daladala na gusto niya sa iyo. Di ba? Ay dadaan ka nga dyan, type pala niya yung hikaw mo.
Yung kwintas mo, isusuot mo pa. Pupunta ka sa Divisoria, alam naman natin kung ano ang mga taong naroroon. At iba-iba, hindi naman lahat. Abay ko, ano ba, may sakit ka ba sa atay? Naninilaw ka? Nandun ka pupunta? Di ba? So, mga kapatid, common sense. Alam na natin yung lugar at alam ko naman alam natin na kapag kagabi, delikado na magpagabi. O di wag ka magpagabi. Di ba ho? O magsama ka ng iba. O magpasundo ka sa kanto. O doon pa lang, maaga pa lang, kausapin mo na yung tricycle driver, sunduin ka yung kapitbahay mo para kilala mo. Di ba ho? Huwag na natin pang isuong ang ating sarili doon sa lugar na alam mo na hindi tamang puntahan o may mga gumagawa ng masama. Di ba? So, marami pong debatable tong issue na ito, mga kapatid. Pero ang turo ng Panginoong Hesus, sa halip na labanan ng masamang tao, respond in a positive and godly manner. Uulitin ko, mataas po ang level ng kabutihan kaysa kasamaan. Mataas. Tandaan natin, kung gagantihan daw po natin ng masama ang masama, ano pang pinagkaiba natin sa kanila? Kaya nga, ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin ng mga bagay nito. So demonstrate love towards them. Ipakita ang pagmamahal na naranasan natin sa Panginoong Hesus para sa kanila. Gawin mo at ipakita ang pagmamahal na naranasan mo sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng malayang pagbibigay sa kanila nang higit pa sa inaasahan nila makuha sa pamagitan ng puwersa, pang-aapi o manipulasyon o pambobola. Tanungin mo sandali ang iyong sarili. Ito ba'y gagawin ko talaga, literally, nang walang pagkukunwari? Bakit hindi mo subukan? Sa Biblia po, may mga literal talagang ginawa ito. Unang-una si Joseph in forgiving his brothers. Ginawa po talaga ito ni Joseph. Genesis 45:4-15. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang iyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Ito po yung sibling rivalry. Di ba? Anong laging nating makikita dito? Yung highlight na sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ang hirap po nung kalagayan ni Joseph, di siya makaganti. 10 laban sa 1. 12 po sila magkakapatid. Siya po ay pang-11. So siya ang pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid. Mga kuya niya, mga malalaki na. Siya, wala siyang kakayanan. Pero bakit ho ba? Ang kwentong ito ay magkakapatid na nagkainggitan pero nagkapatawaran. Pero naunawaan ni Joseph, nung nandun na siya sa tugatog ng blessing, ipinaunawa sa kanya ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya pinadala roon. Minsan hindi natin makita, lalo na sa ating pamilya, ang dahilan kung bakit tayo inaapi ng inaapi at laging inaargabyado. Kung ba ako ay bunso, kung ba ako ay walang kakayanan, kung ba ako ay ganito lamang. Minsan hindi natin makita, pero may plano ang Diyos kay Joseph. May plano rin sa iyo ang Diyos. Minsan hindi magkasundo ang magkakapatid dahil lang sa aparador o sa lupa. Sabi nga nila, gusto mo masayang reunion? Pag-usapan natin ang lupa. Lupa sa kuko.
lupa na paghahati-hatian. Lalo na't malalaki na't may asawa na't may pamilya na. Di ba? Nandiyan pa. So mga kapatid, ano uli ang nakikita natin dito? Ano ang sabi ni Joseph? Hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Matinding kagalitan nito, mga kapatid. Another na kwento, si David, in sparing the life of Saul. Ang hari ng Israel ng time na yon. 1 Samuel 24:8-15, nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Hinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng lalilayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa iyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong ako'y patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya ang magpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Kaya't hindi ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Sino ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. Kailan po ba nagsimula itong away na ito ni David at ni Saul? Nung napatay po ni David si Goliath. Nainggit na. Yung dating magkakampi, pero dahil sa inggit at galit ng hari, hindi naisipan ng dating pastol na paslit na gumanti. Malaki na si David noong time na ito. May mga tauhan na siya. Hinahanting siya ng hari. At alam nyo, sa galit talaga ni Saul, sa yamot niya, sa inggit niya kay David, kahit si Jonathan, sinisibat niya. Dahil sa inggit, sa kaibigan ni Jonathan, na si Jonathan. Pero gumanti ba si David? Hindi. Ano ang sabi ni David? Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Meaning ang sinasabi niya, hindi ako masamang tao. Kaya nga sinasabi ko po kanina pa sa inyo, ang taas ng level ng taong gumagawa ng mabuti para ibaba mo ang iyong sarili at kapantay nila. Anong sasabihin? Paano naman ako? Maargabyado naman ako. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin. Ito po, ang usapang ito ay parang sa bansa natin ngayon. Di ba? Yung hari, yung nasa pamahalaan, at nasa baba tayo. Wala tayong magawa. Hindi po ba? May nagagawa ba tayo? Nung isang araw, nasa palengke ako, sabi ng tricycle driver, "Sir, sasama na ba tayo sa rally? Nagkakaputo ko na sa Senado." Sabi naman nung isa sa akin, nung katabi, "Alam niyo, sir, nung ako po ay nasa Dubai, doon ako nagtatrabaho, nagpunta po ako may hinahanap po ako ng isang lugar doon sa Dubai, hindi ko alam. Ang nalipitan ko, pulis. Alam niyo ang ginawa sa akin ng pulis? Sinamahan pa ako kung saan talaga ako pupunta. Ginaid niya ako. Minsan, nung ako po umuwi rito, galing sa abroad, amunta ako ng PTEX. Bago pa lang yung PTEX hindi ko alam kung saan ang sakaya ng papuntang Fairview. So, dahil yun ang naging gawi ko, pumunta doon sa ibang bansa, ganun din ginawa ko dito po sa atin, sa PTEX. Pagpasok po kasi ng PTEX, yung PITX, may mga table po doon ng pulis. Doon ako nagpunta. Nagtanong ako, saan ho ang sakayan dito ng kwan? Alam niyo, sir, tinawanan ako. At sabi sa akin, ako ba ay tanungan ng taong nawawala? Otoridad yon. At nagtawanan silang lahat doon sa table. Tumalikod na lang ako, sir. Malis na lang ako, kumamot ako sa ulo. Ganito ba sa Pilipinas? Alam ko, marami na tayong naririnig pang iba-ibang kwento
sa panahong ito. Di ba? Ang iba, hindi na talaga makapigil. Di ba? So, anong gagawin natin? Maririnig ba ang boses mo? Anong sabi ni David? Sino ba akong upang hanapin ng isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad para marinig ang ating tinig? Para gumawa ng marahas, sapagkat ginawa ninyo ako ng marahas, ganun din ang gagawin ko. Literal din po na ginawa ng ating Panginoong Jesus na hindi suklian ang kasamaan, bagkos ginawa niya ng kabutihan. Jesus is our prime example. 1 Peter 2:20-23, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung pumatol. Mga kapatid, bakit sinasabi ang lahat ng kwentong ito sa atin? Madali na nating i-absorb ito kasi tapos na. Tayo, ang kwento natin hindi pa tapos. Anong gustong iparating sa atin dito ng Panginoon? Anong mensahe? Sumasalamin lang ho tayo ngayon, mga kapatid, sa isang napakalaking salamin at tinitingnan natin ngayon ang ating sarili. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng Biblia, history repeat by itself. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Sumari ba rin nating ulitin na pagtiwalaan ang makapangyarihang Diyos noon, ngayon, at kahit yes, sapagkat hindi siya nagbabago. Romans 12:19-21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung magugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa magitan ng paggawa ng mabuti. Sa panahong ito, sa ating kalagayan, sa sitwasyon, kahit sa lansangan, dito sa ating bayan, ano ang gagawin mo? Diba? Talagang nako-compromise. Pero ano ang pipiliin mo? If we fail to extend goodwill to those who harm us, how can we demonstrate our genuine belief in and adherence to the teachings of our Lord Jesus Christ? Kung hindi natin susubukan na may ipakita ang kabutihan sa mga gumagawa ng masama at nananakit sa atin, paano natin may papakita? Alin po, ang ating tunay na pananampalataya at pagsunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. At kung gagawan nga natin ang kabutihan ang gumagawa sa atin ng kasamaan, are we to apply it unconditionally? Gagawin ba natin to ng bukal sa kalooban? At hindi po humihingi ng anumang kapalit? Ang mga turo ng Panginoong Hesus na ating pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan ay talagang mahirap gawin. At sasabihin natin, tao lang ako, hindi ako Diyos. Pangkaraniwan lang ako. Pero si Jesus, nagkatawan tao. At ang sabi niya, kung ano ang dinanas natin, dinanas din niya. Kung siya'y tinukso, tinukso rin siya. Tinukso tayo, tinukso rin siya. Pero hindi siya nagkasala. Nagtiwala siya sa Diyos. Oo, aminin natin talagang mahirap gawin ito. Pero huwag nating iwawaglit sa ating isipan para hindi makalimutan. We are called upon to be partakers of the divine nature. In other words, to be more like Jesus than men. Iyan ang huwag nating kakalimutan, mga kapatid. Tinawag tayo para maging kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos. Ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus sa pag-uugali, sa paggawa, sa pagsasalita, pag-iisip, at hindi lang po sa pangkaraniwang tao lamang. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang laki po ng impluwensya ng mundo. Ilang oras lang tayong naririto? 1 oras, 2 oras, 3 oras? Para sabihin sa atin to, ilang oras tayong nasa sa labas? Kaya mga kapatid, napakahalaga
Ang lagi nating tatandaan, tinawag tayo para maging kabahagi ng banal na kalikasan ng Diyos. Yun nga po mga pumupunta sa Japan. Meron po sila yata 3 o 4 na buwan na mag-i-stay sa isang lugar para sa training nila para sa salitang Nihongo, yung basic language ng mga Japanese bago pumunta roon sa Japan. Diba? Walang uwian daw ho yun. Walang uwian sa 4 na buwan. Pagkatapos, pag natanggap ka, pagdating mo daw doon sa Japan, 3 taon, wala ring uwian. Tapos 5 taon, wala ring uwian. Bakit to? Dinidevelop yung kanilang, yung kultura, tinuturo sa kanila lahat. Meron po tayong BS every Wednesday sa Japan, ng ating mga kababayan doon. Minsan nga, kwentuhan lang kami ng kwentuhan patungkol po sa kultura nila. So, nakikita ko, yun nga, pupunta lang sa Japan, ganun ang training. Tayo pa kaya, pupunta tayo ng langit? Pwede ho ba tayo wala ng uwian ngayon? Huwag naman, pastor. Meron akong sinampay. Baka umulan maya-maya. Di ba? Meron akong ginawa, hindi ko pa natatapos. Di po ba? Yun pupunta ng Japan. Di po ba? May isang kapatiran tayo, nag-BBS kami. Sabi ko, ate, kailan uwi mo? Loobin nawa ng Panginoon, pastor. Siguro, mga 2 years pa. Ilang taon ka na? 5 taon ho itong binubunok. Walang uwian! Andito ho yung nanay noon. Ng BS natin na yun. Walang uwian. Nandun yun sa Japan. Tayo pupunta ng langit, for life tayo doon. Di po ba? Bakit hindi natin subukan? Bakit hindi natin pag-aralan? Alam niyo mga kapatid, we are passing by. No? Tayo, alam niyo kung talagang taga rito tayo? Di sana, hindi naglagay ang Diyos ng 70, 80 years old na edad. For life na tayo dito. Kung alam niyo po ba na habang tayo narito, training ground lang ito. Bakit to? Ang totoong lugar natin, hindi dito. Yung final destination natin, hindi dito. Ito po ay lugar kung saan tuturuan ka ng tama, ng mabuti, ng mga bagay na kung gusto mong pumunta sa langit. Sapagkat ang tao po ay may patutunguhan 2 pagkatapos dito. Isang eternal life and eternal condemnation. So dito po ang hasaan. So dito tayo hinahasa ng kabutihan ng katulad ng pag-uugali ng Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo dahil meron tayong modelo na dapat sundan. Ngayon, matapos nating marinig ang mga kwentong ito, bakit nagtataka ka pa? Bakit sinasabi mo pa na, ang hirap naman sanang gawin yun? Ang hirap naman gawin yung pastor? Talagang mahirap. Wala naman pong gawain madali eh. Yung pong kayo umupo dyan, mahirap po yan. Yung lahat kayo nakatitig sa akin, at ako nakatitig sa napakarami. Mahirap din pong gawin ito. Pero bakit natin ginagawa? Kasi gusto natin marinig ang sinasabi ng Biblia. 1 Peter 1:15-16, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Gusto niyo pumunta ng langit? Taas po ang kamay, gusto pumunta ng langit. Iilan lang yung iba. Lahat tayo, mga kapatid. Di ba? So mag-undergo tayo ng training. Hindi po pwedeng hindi. At itong ating ginagawang ito ay pagsasanay. Anong sabi lagi ng Biblia? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kahapon po, may kasal po yung isa nating kasama dito sa church. Nung umuwi na po kami, sabi nung 2 kong kabataang kasama, sabi nung anak ko at saka nung 2 kabataang narito po rin sa atin, sabi, kailan ka pa ba nagsimula sa church? Sabi nung magkasama, bata pa kami pero hindi naman kami nag-commit kagad sa ministry. Pero bata pa kami, nag-start na. Sabi ko sa anak ko, since birth pa yung mga batang yan, nakasama ko na. No? Kasi nung araw ho, kasi yung, ilan ba sila magkakapatid? 6 ho sila, 2 yung isang ina, isang ama, tapos 4 yung magkakapatid. Kasi ho sa kotse naming maliit silang lahat. Aba ngayon, hindi na ho kasyang lahat. Luglakihan na. Pero still mga kapatid, talagang ang training ganoon, sisimula sa bata.
Sa totoo lang, malaki ang tiwala ng Panginoong Hesus, kaya niya sinasabi ito sa atin ngayon. Dahil kapag ganti ay kabutihan, matatalo ang kasamaan. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na talunin tayo ng kasamaan. Matatalo talaga ang masama kung ang ganti ay kabutihan. Yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Yan ang ginawa ng Panginoong Diyos. Sa halip na tayo'y parusahan dahil sa ating talamak na kasamaan, isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak para hatiran tayo ng kaligtasan. Dahil nais niya makarating tayo ng lahat sa paraiso at hindi lamang sa mundong ito. Kaya ang hamon, whenever mistreated, take the challenge to see how you might overcome evil with good. Ito ang hamon, mga kapatid. Sa tuwing tayo po ay pinagmamalupitan, inaapi, tanggapin natin ang hamon. Na makita kung paano natin malulupig ang kasamaan sa pamagitan ng kabutihan. Mapalad tayo dahil hindi lahat ng tao nakarinig ng ganitong mga. Alam po pero hindi isinasagawa. Alam na ang makakatalo talaga sa kasamaan ay kabutihan, pero hindi isinasabuhay. Ang lakas-lakas po, mga kapatid, ng batak sa labas. Pinagpe-pray niyo po ba ang bansa natin? Naipapag-pray niyo po ba ang ating Pangulo? Pangalawang Pangulo? Wala tayong kulay dito, ha? Baka dito tayo magkagulo. Wala po. Pinagpe-pray ba natin ang ating mga senador, congressman, yung namamahala? Yung sa ating bahay, sa ating barangay, kasama ba sila sa prayer natin? Mga kapatid, napakahalaga na ipinagbadasal natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Uulitin ko, sinasanay lang po tayo rito. At tayo ang pipili kung saan natin gusto pag-alis natin dito. Hindi tayo hahawakan ng Diyos sa akin ka pumunta. Gusto tayong Panginoon sa atin, sa Kanya tayo lahat pumunta. Pero dahil binigyan niya tayo ng sariling pasya, ikaw, ako ang pipili ng lahat ng ito. At hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po sapat yung tinanggap ko naman si Jesus bilang Lord and Savior ng aking buhay. Pupunta ako ng langit. Pakita mo sa iyong ginagawa, sa iyong pagsasalita, sa araw-araw na pakikisalamuha sa ating lifestyle. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po isang relihiyon. It is a lifestyle. Ito'y pamumuhay ng pagiging malapit sa ating Panginoon. Pagka tinanong ka, anong religion mo, Christian? Ang ganda lang yon. Pero kamusta tayo? Kapag ganti ay kabutihan, matatalo ang kasamaan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo dahil muli na naman ninyo po, Panginoon, binigyan ng pagpapahalaga at ipinamulat sa aming puso at isip ngayon ang kahalagahan po, Panginoon, ng inyong mga salita. Mahirap gawin at napakabigat po na gawin ang aming pinagbulayan. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, we can do all things through you who give us strength. Who give me strength, Panginoon. Kaya aming Diyos, sa iyo ko po itinatalaga ang lahat at sa tulong at biyaya ninyo, pangunahan nyo kami at pagpalain. Sa inyo po ang lahat ng papuri, aming Diyos. Ito po ang aming dasal at pakiusap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.